$1,550 lang po ang nakuha ng isang scammer sa ating kababayan na nag-a-apply po ng job online. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting bagay para po maiwasan na ma-scam tayo sa pag-a-apply natin sa abroad, lalo na po dito sa Canada. I-share ko po kung paano po siya nakumbinse ng scammer na magbigay ng pera at nakapagbigay po siya ng mga personal documents niya. Nais ko po muna banggitin na nagpaalam po ako sa kanya na i-share yung naging experience niya para maging aware po ang ibang nag-a-apply ng trabaho online. Sasabihin ng kausap mo na siya na ang bahalang maghanap ng employer mo at meron ng ready na job offer para sa'yo. Nagkaroon ka ng employer at job offer sa isang kumpanya na hindi mo naman in-applyan. You receive a job offer agad-agad. Hindi po madaling kunin ang job offer dahil may tamang proseso po ito. Modern technology na po ngayon, kaya mas mabilis po sa mga scammers gumawa ng mga pekeng dokumento na mukhang totoo po. Tingnan po natin yung job offer na binigay sa kanya. Kung napapansin niyo po, ang mga benefits at ang sahod na binigay sa kanya is too good to be true. Dito pa lang ay magdududa ka na. Kung ganito po kaagad ang mga offers sa inyo, ay pwede nyo pong i-check sa online. Check nyo po kung magkano ang minimum wage sa skills mo dito sa Canada. Kaya magduda ka na kung kaagad-agad ang sahod na ibibigay sa'yo ay doble, triple po sa minimum wage. Ang mga scammer po ay atat na atat manghihingi ng pera. Bibigyan po kayo ng mga ilang days na dapat magbayad na po kayo para po sa pangbayad ng work permit o di kaya sa ibang mga dokumento na kailangan mo. Pag legit company or legit designated employer po ang nag-hire sa inyo, ay susunod sila sa kung paano ang tamang proseso sa pag-hire ng international foreign worker. Gagawa talaga silang paraan na makausap po kayo via Zoom or Skype or Google Meet. Never po makipag-communicate sa inyo ang isang legit na company or designated employer sa pamamagitan ng Messenger or WhatsApp po. Wala pong ganon. Never po manghingi ng personal bank information ang legit na employer po. Never, never po. Hindi po yan sila manghingi sa inyo at sabihin na pwede na tayong mag-open ng bangko ngayon kahit na nasa outside ng Canada tayo. Wag na wag nyo pong i-share ang inyong personal bank information. Meron na po kayo kaagad na printed na work permit na katulad ng itsura na ganito. Itong work permit na ito ay i-issue lang po sa inyo ng immigration officer sa point of entry nyo po dito sa Canada. Ang tanging visa na hawak nyo po ay nakastamp sa original passport nyo po. Hindi po basta-basta makakakuha ng work permit. May tamang proseso din po ito. Kailangan po muna nating mag-biometrics. Wala pong resibo na ganito ang itsura. Nagbabayad po tayo online direct sa official website ng IRCC. Ang IRCC or Immigration, Refugees, Citizenship Canada ay tumatanggap lamang po ng bayad via online. Hindi po pwedeng GCash, hindi po pwedeng Western Union or ibang paraan ng pagbabayad ng transaction. Tanging sa legit website po ng IRCC lamang. Gumagamit po sila ng mga ibang photo ng mga legit na mga consultant at ito ang ipapakita nila sa inyo. O di kaya gumagamit sila ng mga malalaking kumpanya na existing tapos ito ang gagamitin nilang pang front para i-convince sa inyo na legit ang kumpanya. Pagka ganito po ang mai-encounter niyo, dapat po mag-request po kayo mismo dun sa consultant na kumontak sa inyo na mag-video call kayo para po makita po ninyo
kung pareho yung photo na pinadala sa inyo at saka yung kausap mo. At pag nag-usap na kayo, ay kunin nyo po yung registered number po nila sa IRCC para po ma-check nyo kung legit po ba talaga siya. Kung nakaka-encounter po kayo ng mga nakakaduda, ng mga naging katransaksyon nyo po online, mas mainam po na mag-crowdsourcing po kayo. Pagtanong po tayo sa mga content creator sa social media, lalo na pag ang topic nila ay about sa immigration. Sigurado po may alam po sila kahit papano at ma-advisean po kayo kung i-proceed nyo po ba ang inyong application or ihinto nyo po. O di kaya mag-join po tayo sa mga groups sa social media na related po sa skills na in-applyan natin. O di kaya mga groups na related sa mga immigration kung saan bansa po kayo nag-a-apply. Dahil po, I'm sure, isa sa mga members na nandun ay magre-reply at magre-reply po sa inyo. At makakakuha po kayo ng tamang sagot or idea man lamang. Kasi po napaka-obvious kausap ng mga scammer, lalo na sa mga dokumento na isisend sa inyo. Huwag po tayong madaling maniwala sa mga taong hindi natin kilala sa social media, lalo na pag may pera ang involved. Dahil sa panahon ngayon, mahirap pong makahanap talaga ng pera. Hanggang dito na lang po, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. At huwag po natin kalimutang i-share para po alam ng karamihan na marami pong mga scammers na nag-exist sa social media. Huwag po tayong mapanatag. Double check, research at dapat magtanong po tayo. Hanggang dito na lang po. God bless. Bye. Ingat.